Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger baga-bayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa Katagala baga-bayan. Akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat baga-bayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check muna natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 64 na mga comments. Nandiyan po si Aga Duwata. Meron siyang 51 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 47 na mga comments. Nandiyan po ang name ng user or Nemi Hasigawa. Meron siyang 35 na mga comments. And Ana Corduba. Meron siyang 29 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much! And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Katita Dar, Cosmo Defender, Pusong Inami, Barbara Butler, Susan Torres, Edmond Castillejo, Sambal Mibrado, and Via Vivar. And also pasalamatan po natin mga kababayan ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ng belated happy 60th birthday kay Ronnie Peria. At saka greetings from siya po ang kuya ni Rebelina Rulian Makabayan. Again, happy birthday po kay Ronnie Peria. And also belated happy 66th birthday kay Ma'am Vernie Tijada Domingo. Greetings from Danilo Castro. Siyempre, i-greet natin ng happy birthday po ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ng araw. Happy birthday. Nandiyan rin po kasama natin ating po mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandiyan si Jane Medina, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandiyan rin po si Rose Guevara, Flaviana Abela. Kasama rin po natin si Lynn Gonzalez, Aida Sinsuat, Emmy Mapalad, Noni Vetti, TC Puyawan, Ruth Harris, nandiyan po si Tess Faraon, Sarah Betman Blag, Army Lagaso, Haitzulen Dalim, Los Romero, Simply Tess, nandiyan po si Sir Romeo Sigigato Jr., ang Fire Senior Inspector, saka hi daw kay Vic Mata of San Jose de Buenavista, from province of Antique, at saka hi daw sa Ihado, Paul Macaventa and all my friends at the province of Antique. Siyempre, hi nga pala sa mga taga-Antique. Anyways, kumusta ang lahat kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nakagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami pong mga baon na mapasabog sa Sir Ivan at mga balita na pwede ting magamit po, ipandibang po sa mga ibinabakalat ng mga fake news ng kabilang kampo, ng mga fake news peddlers. At siyempre, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan makabayan. Diba? So, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
Okay, so anyways, today is Saturday mga kababayan. So it's already weekend. Ang iba natin mga kababayan, wala pong trabaho. Ang iba rin po, merong trabaho mga kababayan. So ang iba naman po, advance sila, nagbakasyon po sa iba't ibang lugar. Kasi nga, alam nyo mga kababayan, kapag Saturday at Sunday, lalo na kapag nandyan kang trabaho po sa gobyerno natin. So kapag nandyan ka sa gobyerno natin, wala pong trabaho mga kababayan kapag Saturday and Sunday. So karamihan po sa kababayan po, nandun po nag-getaway getaway vacation po doon sa ibang lugar. Pero ang ating pong mga kababayan po ng mga haters, mga anti-Marcos, yung po mga DBS na mga may mga okok yung utak mga kababayan, nandun po sila pumunta sila kahapon or kagabi nga pala doon po sa EDSA doon po sa footbridge mga kababayan. Kasi sila po hindi sila pinayagan na mag-rally na naman po, 'di ba? Meron silang schedule po na every Friday mga kababayan na doon po sa EDSA Shrine. So doon po sila lagi pong nag-iingay daw at saka sabi nila mag-pray daw sila mga kababayan. Magpe-pray ba daw? Pero ngayon, hindi na po nauto ang ating pong gobyerno, ating pong kapulisan mga kababayan. So sila po ay pinagbawalan na mag-rally doon po sa EDSA Shrine. So pwede lang po sila mga kababayan doon po sa EDSA sa may footbridge area. Yes, nandun sila mga kababayan. At saka nakita ko po doon, ito pong si Butanding at saka yung babae na kanyang kasama mga kababayan, yung lagi pong naninira po kay PBM, yung si Cassandra, kalimutan ba sa Cassandra siya eh. So ngayon, kahapon nga pala, 'di ba sinabi ko mga kababayan, yung time po na cite in contempt, ito pong si Butanding. So sabi ko, pagkakalabas ito ni Butanding mga kababayan, malamang 1,000% ito po'y mag-iingay sa labasan man po. Diba sinabi nga yan ng ating mga mambabatas na kapag itong si Roque nandyan po sa Kamara, dyan sa Senado, kapag mayroon pong hearing mga kababayan, napakabait daw, napaka-courteous, pero kapag nandun po sa labas mga kababayan, tira ng tira, paninira po sa gobyerno natin. Kaya siya po'y pinatawan po ng one day na pagstay doon po sa Kamara mga kababayan kasi nga siya po ay na-cite in contempt. Only one day. So kagabi mga kababayan, I think that is already 7:30 yata yun sa gabi or 5 o'clock sa gabi. Nandun po si Roque ay nakalabas na po galing po sa kanyang pagka-detain doon po sa Kamara mga kababayan. At agad-agad dumiretso doon sa mga nag-rally doon po sa may EDSA mga kababayan. At saka kasama niya yung si Cassandra. Ngayon, di ba sabi ko na ito ba yung maninira, pero hindi niya tinira yung mga mambabatas mga kababayan. Hindi po. Kundi ang kanyang tinira mga kababayan, yung pong si PBM po. Si PBM po dito ang kanyang pinagdiskataan. Pumunta daw siya dyan po sa EDSA kasi dyan po sa EDSA mga kababayan, yung time na yon, napatalsik daw ang isang Marcos. So bumalik siya dyan po sa EDSA, nababakasakali sila na mapatalsik na naman po nila yung isang Marcos mga kababayan na currently ating pong presidente mga kababayan. So sila ay nagbabakasakali. At saka pag-akala pa nga ni Roque na sa pagpunta niya dyan sa rally kagabi mga kababayan, doon po sa EDSA sa footbridge, marami sila. Kasi nga 'di ba narinig ho natin na ito pong si Maharlika na nawagan kasi siya na pupunta doon kay Butanding at saka suportahan daw itong si Roque mga kababayan. Na nawagan silang mag-people power. Pero kitang-kita natin po sa rally ng kagabi, iilan lang po sa mga kababayan. Iilan lang po mga nagpuntahan doon. So ibig sabihin, unti-unti na po dito, nawalan na sila ng supporters mga kababayan. For more details, let's watch this. Ay nagpaalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, bagamay tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag nating kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsas na kada Biyernes. Dito tayo ang maliit, nag-uumpisa. Ang malaki, nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo po ay hindi ganun karami ngayong araw na ito, naniniwala po ako, ramdam ng buong sambayan ng Pilipinong paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kababaan ng sweldo. At naniniwala po ako na sa kabila ng lahat ng kahirapan nito, halap ng taong bayan na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance sa ngayon. Correct! Meron naman po alternatibo. Huwag natin isipin na tayo lang binasbasa ng Panginoon para mamuno sa Pilipinas. 110 million po tayo.
At yan po ang dahilan kung bakit meron tayong halal na vice-presidente na dahil siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para maging presidente, siya ngayon ang Marcos Jr. Dahil kung siya ay gahaman sa kapangyarihan, ngayon po dapat ay President Sara Duterte. So ang vlog na yung mga kababayan, nakuha ko doon sa sa channel po ni Princess Maote. Princess Maote. Kilala ba natin po si Princess Maote? Yun yung Vicky mga kababayan na noon praise na praise niya yung mga Marcos. Ngayon, doon siya nakapanig kay Hital mga kababayan at saka dito na po kay Roque. So doon ko nakita ang vlog na yan. Sabi niya mga kababayan, doon po sa kanyang vlog, people power na daw, people power to mga kababayan. Paano sila magkaka people power dito? Ilan lang po ang kanilang kasama mga kababayan? Kaya ba nila mag people power? 'Di ba sinabi ko 'yan how many times mga hater na yung hanay ninyo unti-unti na butong nalalagasan. Wala na kayong people, wala na rin po kayong power. Paano kayo magkaka-power o magkaka-power? Paano kayo magkaka-people power? Hindi ho yan mangyayari. Kasi ang gobyerno natin nakasuporta po kay PBBM. Ang hanay po natin kapulisan at saka mga kasundaluhan nakasuporta rin po kay PBBM. At majority po ng taong bayan na mga Pilipino nakasuporta ngayon kay PBBM. Paano kayo magkaka-people power? Di ba? Sabi pa nga nila ni Roque Makabayan na 110 million lahat daw ang bilang ng mga Pilipino. 110 million lahat ang mga Pilipino. Pero ilan lang po ang mga makaduterte makabayan? Ilan lang po dito yung mga DDS? Umabot ba ng 1 million? Umabot man ng 1 million makabayan, 'di ba? Kasi nga lagi lang sinasabi na 'di ba lagi lang iginigiit makabayan na nanalo daw si PBBM, si PBBM dahil daw sa mga Duterte kasi lumapit na makabayan. Lumapit daw yung siblings si Senator Amy Marcos at saka si PBBM doon kay BP Sara para daw masuportahan siya at saka mabigyan ito ng suporta galing po sa mga Duterte makabayan. 'Di ba? Yan pong pinanghawakan nila ngayon. Lagi lang inigigiit saka sinisigaw daw dahil daw sa mga Duterte nanalo daw si PBBM. I don't think so. Ginamit pa kanila yung lugar po na ang sa Visayas, sa Leyte, sa Mindanao, maka-Duterte na makahabayan. Magunggong talaga ang Visayas pa nga lang, maka-Duterte ba yan? Hindi ba na alam yung Leyte, ang buong Leyte makahabayan? Yan po ay baluarte po ng Marcos at saka ng mga Romualdez makahabayan. Ang Cebu City, anong sinabi po lately ni Gov. Gwin Garcia makahabayan? Anong sinabi po ni Gov. Gwin Garcia? One Cebu, full support po kay PBBM. Noon pa man po, suportado na talaga si PBBM. Sinuportahan po yung mga Duterte, sila si Sara kasi nga suportado po sumuporta po si PBBM dito sa mga Duterte makabayan noong time po ng eleksyon. But it does not mean solido ang Cebu dito kay BP Sara, kundi sumakay na lang po ang Cebu kasi yan po ang sinabi noon ni Gov. Gwin Garcia. 'Di ba? Hinikayat po ni Garcia makabayan yung Cebu City na nasuportahan po or iboto po itong mga Duterte. But in fact, solido po ang Cebu City makabayan kasi part po sa ating life ni Sir Ivan, taga Cebu po tayo. Cebu and Leyte po si Sir Ivan. So alam ko po yung Leyte, alam ko rin po yung Cebu City. Kung gaano po kasolido po sa mga Marcos makabayan. 'Di ba haters? Sakto ba? So hindi nyo kaya po na mag people power. Kahit anong gagawin nyo, hindi po mangyari ang people power nyo. Puro lang yung ngaw-ngaw. Nagpapauto kasi kayo doon kay Hitad. 'Di ba? May power ba si Hitad ngayon? Kagabi, paiyak pa nga siya, nanawagan siya na puntahan nyo doon sa Kongreso itong si Roque at saka mag-vigil kayo doon, mag-rally kayo doon. Nangyari ba? 'Di ba? Ako na nga dito nanawagan eh. Tinulungan ko na nga itong si Hitad na manawagan na yung mga haters magdala kayo ng kandila, titirikan nyo ng kandila, yung picture po ni Roque, maganda yun, mag-vigil kayo, parang patay. Nangyari ba? Di ba hindi? Dumiretso kayo doon sa EDSA. So hindi nyo pinakikinggan po itong si Hitad. At si Hitad, unti-unti itong nalalagasan po ng mga supporters makahabayan. Sinungaling naman kasi. Ngayon makahabayan ko, doon po sa rally na kagabi, doon po sa EDSA, sa footbridge, abay ito talagang napakabiis makahabayan. Napakabiis po ang ginawa ng Maisog Rally. Bakit Sir Ivan? Kasi doon ko nakita mismo po sa vlog po ni Princess Maote, ginamit na nila yung mga kababayan natin po ng mga seniors, na mga PWD makahabayan. Ang mga PWD, ginamit na po nila.
Ganito talaga kabiis to magunggong na to. Ganito po kadesperado yung grupo to mga kababayan. Ang laki siguro ng bayad, no? Mismo naka-wheelchair mga kababayan, dinala nila doon sa mismo sa sa footbridge. Ipakita ko na sa inyo po ang vlog po ni Maote at saka tinawag pa nga niya ang mga kababayan natin po ng mga PWDs ng PDL mga kababayan. Tinawag na PDL, tinawag na priso mga kababayan. For more details, let's watch this. Aswak Sari Roque. Pero bago yan mga tatkuya, nakakatuwa kasi may isa tayong kababayan dito na nag-effort pumunta. Ayan, may mga dumadaan po, padaanin natin. Sige po, daan lang. Nako! Magandang gabi po, Princess Maui po. Hi, Princess. Hello po. Taga saan po kayo? Ay, pasensya na po kayo, masilaw. Kailangan lang po makita kayo ha. Okay lang po takpan nyo ang inyong mukha, okay lang. Pero nag-effort po kayo pumunta. Ang hirap ng sitwasyon natin. Sino po itong kasama nyo? Father ko. Tatay, magandang gabi po. Kumusta? Good evening po. Princess Maui, vlogger po. Ate, ba't tingnan mo ang hirap ng sitwasyon natin? Doon tayo dapat sa Shine. Ay kaya lang paakyat din yon. Mahirap din dito, umakyat din tayo. Taga saan po kayo kung hindi man bawal banggitin? Hindi pa Ay, dumayo pa kayo pareho. PDLs po. PDLs daw? Tinawag niya na priso yung mga yung PWD mga kababayan. PDL na pala ngayon ang PWD, bobo talaga eh. Alam niyo ba yan si Princess Maui mga kababayan? Siya po ay teacher. Sa hindi po nakakalam, yan po si Maui, yan po ay teacher mga kababayan. Teacher na bobo. PDL daw yung mga PWD, gonggong talaga eh. So ganon sila ngayon kadesperado. Ginagamit nila po nila yung mga kababayan natin po ng mga seniors, mga PWD mga kababayan. Inuuto nila. Tingnan nyo, dinala nila dyan. At saka hindi maganda po yung sitwasyon mga kababayan. Hindi ba sila naawa? Para lang sa kanilang pirapirahan mga kababayan, alam po natin, yung mga sumasama po sa ganyan po na klase ng mga rally mga kababayan, sila po'y bayaran talaga. Nakakakuha sila ng pera dito kasi sila po ay funded mga kababayan. Tingnan nyo, dinamay nila yung PWDs para po marami dang maawa mga kababayan. Kaya nga, maraming nagalit dito sa grupo po ng Maisog Rally mga kababayan. Ginamit na kasi nila yung mga kababayan natin po na ganyan. Kaya nga maraming nagalit ngayon, marami pong nag-alisan sa kanilang grupo kasi hindi na po maganda ang kanilang ginagawa. Nararamdaman kasi ng ating pong mga kababayan po ng mga Pilipino, majority po ng mga Pilipino na noon naniniwala sila sa mga Duterte, naniniwala sila dito po sa nila kay Sara, nila kay Digong, tsaka nauto sila, sumama sila dito sa Maisog Rally. Ngayon, na-realize nila na hindi po maganda at saka pangit talaga ang mga ipinagsisigaw po dito ng Maisog Rally. PBBM resign, Bangag resign, adik daw, tapos napalabas sila ng video po na fake news mga kababayan na piki na video. And also piki rin po na dokumento yung ipinakita po ni Morales mga kababayan. Kaya maraming nagalit, maraming nagsialisan. Yung mga nagsialisan, yung pong grupo na yon na talagang marunong gumamit po ng critical thinking mga kababayan. Yung marunong po mag-isip, yung hindi po mga bobo. Marami pong hindi bobo dyan po sa hanay ng mga Duterte. Ang ilan sa kanila, nag-alisa na po. Diba? Noon, kapag sila po mag-rally mga kababayan, ang dami talaga eh. Diba? Ang dami ho nila. Anong nangyari ngayon? Hindi na umabot po ng 30, hindi na umabot po ng 40. Ganon na lang po sila ngayon, kaliit mga kababayan. Tapos gusto nyong tatanggalin po si Pesos PBM, maganda po ang ginagawa po ni PBM. Epektibo po ang mga plano ni PBM. Tingnan nyo ngayon, ang dollar. Bumaba na mga kababayan. Gumaganda na po unti-unti ating ekonomiya dyan sa Pilipinas. Okay? So ngayon, for the mga kababayan, kung nakita nyo po sa aking thumbnail, di ba sabi ko na i-hold lang muna sa taga DepEd po. I-hold muna sa taga DepEd. Ito pong planong pagpalabas po or pag-publish po ng libro ni Sara Duterte. Di ba sabi ko yan? Kasi nga sa aking paniniwala mga kababayan, at hindi po yan sa akin, majority po ng taong bayan sa nakita po sa balita na meron pong ilalabas po na libro itong si Sara Duterte at saka nanghingi siya ng pera po ng 10 million pesos para itong libro na to ipamigay doon sa mga kabataan doon sa remote areas mga kababayan. Yung mahirap po abutin na area na yan, ipamimigay daw. Tapos sabi pa niya, according po kay Baby Sara, na design daw itong libro na to para matuto po magbasa ang ating kabataan mga kababayan. Para daw matuto magbasa. Pero
kung sino mang nakabasa sa libro na yan, marami talagang mali mga kababayan. Maraming mali po na mali po ang grammar, mga pati po yung name po na ginagamit mga kababayan. For example, doon po yung una yung nag-viral na page po ng libro na yan na gumamit daw ng nagbagbag. Yung nagbagbag na mga kababayan, which is mali talaga po according po sa mga writer ho natin. Hindi po ganun kasi Evan. According po sa mga writer ho natin, yung mga sikat-sikat po ng mga writer, sinasabi na mali talaga yan. Pati yung political analyst mga kababayan, pati po yung political analyst, sabi niya mali talaga po yung grammar na yan. So hindi talaga maganda, yan po ipapalabas ang libro na yan sa ipamigay po sa mga kabataan at mga kababayan. Bigyan kang example, mga haters. Bigyan ng example, isa pong sikat na writer. Ito pong si Alma Anunas Carpio. Si Alma Anunas Carpio, kung i-search niyo po diyan sa Google mga kababayan or diyan po sa Facebook, marami siyang libro pong nagawa mga kababayan. Yan pong si Alma Anunas Carpio. Itong si Ma'am Alma, isang writer, isang journalist, at saka lagi siyang, if I'm not mistaken, dyan yata siya sa Manila Bulletin, kung hindi ko lang makabayan, meron siyang mga articles dyan sa Manila Bulletin ba or Manila Stage, nakalimutan ko lang basta something like Manila makabayan na magazine. So doon siya nagsusulat makabayan. At the same time, siya rin po yung nagsusulat po ng libro at marami na siya pong na-publish po na libro makabayan. Ma-English man yan or matagalog man yan, marami siyang na-publish. Kasi meron po siyang grupo po ng mga writers makabayan. So doon po sa grupo nila ni Ma'am Alma, napag-usapan nila itong libro po ni Sara Duterte makabayan. Napag-usapan. Pero alam mo natin na siyempre ang grupo na yan, sila kasi ay neutral makabayan, so hindi sila sumuporta sa mga Dilawan or Pinklawan, hindi sila sumuporta dito sa Duterte or sa mga Marcos. Sila po ay neutral. Kung sino man yung nakaupo bilang presidente makabayan, sinusuportaan nila yan. At yan po ay dapat gawin po sana ng mga DBS. Yan po ay hindi kayang gawin po ng mga DBS makabayan kasi gusto nila, Duterte lang. Yun po ang gusto nilang maupo makabayan. So ngayon, yung grupo po nila ni Ma'am Alma, sinuportaan nila ang Marcos administration. So ngayon, punta tayo po sa libro. Kasi si Ma'am Alma, nabasa niya mismo yung libro makabayan. According sa kanya, kaya ito pong rason ko na hindi po to dapat papayagan po ng taga-DepEd na ito po i-publish makabayan. Dapat po itong tingnan muna ng taga-DepEd, i-check nila, mag-recheck sila, at saka dyan na sila mag-decide kung pwede ba to or hindi makabayan. Kasi according po sa writer, sabi ito po ni Ma'am Alma, if that book is designed to encourage Filipino children to read, by being obviously patronizing to them and teaching them incorrect grammar. Tingnan nyo, incorrect grammar and usage and showing them how to mistake a mystic mountain for a tree. Narinig naman natin po yung banahaw na word makabayan. Di ba ginagamit ho yan ngayon ng mga pro-admin ng mga vlogger o yung mga Marcos supporter? Merong word po na banahaw. Kasi doon po sa libro po ni Sara makabayan, meron kasing ginamit doon na banahaw tree makabayan. So doon sila nag-react kasi sabi nila, yung ginamit daw na banahaw makabayan, something like Mount Banahaw or ganun ba yung pagkaintindi ni Sir Ivan, yan daw ay Mystic Mountain. Pero ginamit sa name po na tree makabayan. So sabi niya, then it should not be distributed. All she is teaching anyone who cares to look is how to do shoddy work and then act all entitled to 10 million in taxpayers' money for it. Sabi niya, wrong grammar, wrong vocabulary, wrong lessons. Aba, hindi naman tama ang turuan ng mali ang mga bata, which I agree makabayan. Hindi talaga dapat po. Kasi kapag yan po yung mabasa ng mga bata at yan po itinuro po ng mga Pinas makabayan, so wrong grammar na nga. Wrong grammar, wrong vocabulary, wrong lessons pa. Teaching young children is no easy task, sabi niya, nor is writing books for them. Huwag po ikumpara ang mga estudyante sa kanya nung bata pa siya. She was probably a very simple, very special child. Special child pa? Hindi ko nagsabi niyan, si Sara na makabayan. Very special child daw, sabi ni Ma'am Alma Anunas Carpio. O tingnan nyo, yan mga haters, yan po ay legit po na writer. Siya na ho mismo, dapat yan po hindi po i-distribute.
So ako po'y nanawagan na dapat ito i-check po ng DepEd na po'y i-hold muna mga kababayan. Ito po'y muna i-hold muna, i-check po ng taga DepEd at saka tayo po'y nanawagan po doon po sa ating DepEd Secretary mga kababayan. So tayo po'y mananawagan na dapat i-check niya muna. Huwag niyang hayaan po na ma-distribute itong libro na to na kung saan alam rin po natin ang kanyang intention dito. Hindi po ang mga bata ang kanyang target mga kababayan. Hindi po yung mga bata ang kanyang target, kundi ang kanyang target ang mga parents ng mga bata kasi yun po ay mga botante mga kababayan. Itong ginagawa po ni Sara, ulitin ko lang po, ito po'y preparasyon para po sa election this coming 2028 mga kababayan. So itong libro na to, this is campaign material. At yan po ay bawal po sa COMELEC mga kababayan. Kasi ang ginagawa ngayon ni Sara, ito po'y early campaign mga kababayan. Wala namang problema. Para sa akin, walang problema as long as hindi niya gagamitin po yung pera ng gobyerno mga kababayan. Hindi niya gagamitin po yung public funds. Yan naman kasi ang malaking question at malaking problema ng taong bayan. Alam po ng taong bayan, yan po ay campaign material. Ang panawagan po ng taong bayan, sana hindi niya gagamitin po yung public funds. Walang problema as long as kanyang pera po ang gagamitin mga kababayan. So ngayon, kapag mapapatuloy po mga haters, sabihin niyo to kay Bibi Sara, kapag siya po magpapatuloy na hindi siya makinig po sa taga DepEd, hindi siya makinig po sa mga writers, mga analysts, kasi nga ang gusto niya, 'di ba? Kapag gusto niya makabayan, ayon niya na siya po ay tatanungin or bibigyan po ng advice. Ayon niya kasi siya po ay isang spoiled brat makabayan. Kapag yung nasa isip sa kanya or sa kanya, kung ano po ang kanyang sa isip or ano po ang kanyang plano, yun na po ang kanyang gagawin makabayan. Walang pwedeng makapagsabi sa kanya kasi siya po ay isang diktadora. So kapag gagawin niya yan, wala siyang care sa ating kabataan makabayan. Sakto ba mga haters? Kapag gagawin niya yan, hindi niya pakinggan po yung mga sinasabi ko, mga writers, analysts, o yung mga tao pong nakakaalam sa mga sa grammar po ng Tagalog makabayan, kapag hindi siya makakinig, ang ibig sabihin, iba po ang kanyang intention makabayan. Wala siyang care sa kabataan natin, ang care lang niya, makakuha siya ng boto at parang po siya po ay makilala po ng mga tao doon po sa mga remote areas makabayan, di ba? So yan po ang kanyang target dito. Bakit ko yan ibinalik Sir Ivan? Bakit yan ibinalik po mga kabayan? Kasi meron kasing nakita si Sir Ivan na post doon po sa top scrollation, ibinalik na kasi. Araw-araw lang, pinag-usapan po itong libro ni Sara. Sabi pa nga lang mga kabayan, sabi why make a big deal about this book for the kids? Why make a big deal daw sa libro na yan? Hindi ba big deal? Wala ba tayong care sa mga kabataan mga kabayan? Bakit po yung mga pro-admin vlogger? Bakit po yung mga Marcos supporter nag-iingay ngayon tungkol po sa libro na yan? Dahil po tayo ay nakikare po sa ating kabataan. Di ba? Sabi pa nga niya na marami daw mga kabataan natin na mahirap, hindi daw marunong magbasa. Well, kung bibigyan na niya yung libro na ito makabayan, makakabasa, pero mali-mali naman po yung grammar. Di ba? Mas worst ho yan. Tuturuan mo ng mali, marunong ngang bumasa, pero mali-mali naman po ang grammar makabayan. Kaya yan po'y dapat pipigilan. Isa rin po sa rason kung bakit po yan pipigilan makabayan. Let's watch this. Ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, napakadali naman daw sumulat ng libro. Kahit sino pwede magsulat ng libro ayon sa kanyang sariling karanasan. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil madaling magsulat ng libro ay lahat pwedeng sumulat at lalong-lalo na napagkakagastosan ng 10 milyong piso mula sa perang galing sa bulsa ng mga mamamayan. Lalong-lalo na kapag ang librong ito ay kailangan basahin ng mga bata o ang design ay ipabasa sa mga bata para matuto silang bumasa. Marami na tayong narinig at napag-usapan na natin ang mga aklat o mga libro na inaaprubahan ng DepEd na may mga mali. Mali-mali ang nakalagay, hindi factual, hindi na fact-check. So dapat maging sensitibo tayo sa usaping ito. Sapagkat kapag may libro tayong pinapabasa sa mga bata at mali ang impormasyon na nakalagay dyan, ay niluluto lamang natin sila. Tinuturuan nga natin sila magbasa, pero nililito naman natin sila. Isang halimbawa nito, itong sinulat ni Vice President Duterte.
Akala mo, objective lang tayo dapat dito. Kilala nyo naman ako, kapag mali, unahin ko, pag tama, pupurihin ko. At wala akong sinisino, kahit sino. Mayroong mga linya sa libro na, by the way, 16 pages ang lamang illustrated, na medyo problematic. Katulad ng, sabi niya, mabagbag ang damdamin. Alam naman natin, hindi ako masyadong expert sa wikang Filipino, pero dapat nagagamitin yata dito ay nabagabag ang damdamin. Makabagbag damdamin, tama yun. Pero nababagabag ang damdamin. Yun yung tama. At may nagsasabi din na talagang marami pang ibang mali. In fact, ayon sa iba, parang yung konsepto kinopya lamang daw sa isang Ingles na libro, fable, tungkol sa mga owl, sa mga kuwago. Nabasa rin natin ang sinabi ng libro na babasahin ko, sa lilim ng lunti ang mga dahon ng banahaw, nakatago ang isang hiwaga na pirang pinapahiwatig na may punong banahaw. Alam nyo, ako po ay forester. Sa mga hindi nakakaalam, yung aking undergraduate sa UPLB ABS Forestry. Ang pinag-aaralan namin mga puno. Parang bigla akong napaisip, meron ba kaming naaral noong kami ay nag-aaral pa na banahaw ang pangalan? Alam ko may anahaw at ang anahaw hindi puno. Yun ay palm. Sabi ko, meron bang banahaw na puno? Alam ko wala. Banahaw ay bundok. Tapos makakabasa ka ngayon ng mga tagapagtanggol ni Vice President Duterte na meron daw mga nababasa mga street na banahaw, kuming. Meron pang isang nag-post na isang kilalang social media enabler na pro Duterte na parang tayo pang ginagawang tanga dahil hindi doon natin nakita na meron daw puno na ang pangalan ay banahaw kuming. At ako ay tuloy na pa-research. Tama nga naman, meron nga namang kuming na species. Alam mo, ang isang scientific name puno may genus, may species siya. Like Mangifera indica sa mangga, Mangifera genus indica species. Pero ang nangyayari dito, meron yung puno na binabanggit dito, akin at babasahin natin, baka ako nagkamali, na Dacrycarpus kumingi. Kasi yun daw yung parang banahaw kuming. So, pinakita pa yung scientific na yun, Dacrycarpus kuming daw. Dapat nga, kumingi eh. Yun po ay hindi banahaw ang common name nun. Ang common name nun ay malakawayan. Bagamat tumutubo yan sa banahaw. So, nakapag-lecture na tuloy tayo tungkol sa botany. Pero ito, dahil nga dito, napapaisip tayo, tama ba yung impormasyon na yun? Dapat ni-research, dapat ni-review. So, ang tanong dito, pinireview ba? Ni-review ba ng isang eksperto ang libro ni Vice President Duterte? Sapagkat kami sa akademya, pag nagpapublish kami ng libro, hindi lamang basta-basta sumulat, ipapublish yan. Kailang ipapabasa mo yan sa ibang tao. Tinitingnan mo, tama ba ang laman nito? Sa eksperto mo pinapabasa. So, gagastos tayo ng 10 milyon. Hihingi ng 10 milyon mula sa buwis ng bayan para gastusan ng isang libro na ipapabasa sa mga bata na maaring may mga maling laman. Okay, so question mga kababayan ko and also sa mga kating haters, okay lang ba sa inyo? Pabor ba sa inyo na itong libro na ito i-distribute mga kababayan? Please comment sa baba, sa babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, before tayo magpatuloy mga kababayan, isa-admire natin. Nandyan po ating mga viewers, sila si Flaco Ryan Kilisa, Estrella Centino, Vena Keliet, Hearts Angelita Holsinger, Michael Vinas, Gemma Lopez, nandiyan po si Joyful Pinay, Jeline Quezon, Evangeline Rirolye, Hi to Gloria Marquez, Lerma Sondita, Evangeline Vitales, kasama rin po natin si Masking Digma, nandiyan po si Treneng Lozano, Chato To, Lia Samantha, Shanae, Ronelen Lamsen, Melanie Enriquez, Severino Calob, Stephen Kyrie Lapitan, Hi to Luzana Nervio, and hi to Rowena. Okay, so mga kababayan ko, before tayo magpatuloy po sa tungkol po na usapin sa libro po ni Sarah mga kababayan, well, siya nga pala, sino ang nakapansin sa inyo na meron pong post na ganito mga kababayan? Ang name po na libro ay Dayday. Tsaka sabi dito, The Tantrum Alligator, abangan. Yes, meron pong magpapublish na makabayan. Meron pong magpapalabas po na isang comics, hindi po literal po na comics, hindi po literal po na libro, kundi mababasa po natin po sa social media makabayan. Yung page by page, ito'y tungkol po isang Dayday, The Tantrum Alligator. Or baka, ito po yung pag-uusapan makabayan.
Isang pamilyang buhaya, mga kwentong paglulustay. That makes sense. I'm very excited. Pero ayaw ko pong sabihin kung sino po yung magpapublish mga kabayan. Pero asahan natin yan. Merong lalabas daw mga kabayan. Ayaw natin sabihin kung sinong gumawa niyan. Okay? So kapag meron na po, kapag ready na po yung libro na yan, yung comics na yan, babasahin natin mga kabayan. Excited ako kung ano po yung magawa po sa imahinasyon po sa gagawa ng libro ni Makabayan. Okay? So before tayo patuloy po dun sa topics natin tungkol pa rin po sa libro, ipakita ko muna sa inyo po yung good news. Galing po sa ating gobyerno at kay PBBM. For more details, let's watch this. Pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan ang pagtugon sa tumataas na bilang ng mga kaso ng leptospirosis at dengue. At bukod dyan, ipinag-utos din ng Pangulo ang pinalakas na information campaign, hindi lang sa naturang mga sakit, kundi maging sa banta ng MPAX. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng maayos na solid waste management. Yan ang naging direktiba ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Local Governance Summit 2024 sa Pasay City. Anya, marapat lamang natutukan ng mga lokal na pamahalaan ang maayos na waste disposal sa kani-kanilang komunidad, lalo't ito anya ang pangunahing dahilan ng pagkalat ng naturang mga sakit. Our solid waste management problem is a major factor that caused flooding as well in the metro during the onslaught of Typhoon Karina and the southwest monsoon in the last month. Local chief executives must work harder to utilize environmentally sound methods and waste minimization measures to protect public health and, of course, our environment. Bukod dyan, ipinunto rin ng Pangulo ang kahalagahan ng information dissemination. So I urge you all to lead aggressive information dissemination campaign to promote a healthy lifestyle and prevent diseases, such as a campaign to remind our people, especially children, against swimming in flood waters and to practice personal hygiene to mitigate the spread of leptospirosis, mpox, and any other illnesses. Muli namang hinimok ng punong ehekutibo ang mga local official na paigtingin ang kanilang pagpapalakas ng digitalisasyon para sa mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Lalo't mahalagaan niya na isulong ang smart solutions at mga makabagong teknolohiya at estratehiya para mapakinabangan ang mga kabutihan nito. I think we are all familiar with the delays that sometimes people have to suffer for very simple documentation. Well, I think the digital world is going to provide us the solutions to those problems and to make us more efficient, and so that the process of interchange between our people and the government, both at the local and the national level, becomes better, becomes easier and more efficient. Kasunod dito ang pagbibigay diin ng Pangulo sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mga local officials sa pagiging responsable, accountable at reliable sa kanilang pamamahala para masuklian ang tiwalang ibinigay sa kanila ng publiko. Mananatili naman anyang nakaagapay ang national government sa mga LGU para mapabuti pa ang kanilang kalagayan. Katunayan, isang executive order ang nakatakdang pirmahan ng Pangulo para sa mas malinaw na parameter sa devolution o pagbababa ng kapangyarihan at katungkulan mula sa national government sa mga lokal na pamahalaan. We have been working on this for a good long while, and I think we have found a formula wherein we divide the funding according to the way that we determine services belong to as a responsibility to the national government, other services belong to the local government. And in that way, we are able to satisfy the needs as best as we can for both the national government and most importantly for the local government, as the Mandanas ruling really directs itself towards the improvement in the local government
situation. Ngayon ang huling araw ng summit kung saan nasa 3,000 lokal na opisyal ang dumalo. Layo nito na pagtibayin ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng local at national government officials. Okay, so mga haters, ito po ating mga ebidensya na ang ating Pangulong si PBBM nagtatrabaho talaga yan. Lagi ba yung nagtatrabaho? Lagi yan naghanap po ng mga solusyon para po matugunan po yung issue natin dyan sa Pilipinas. Yung mga domestic issues makabayan. So hindi ito po ay taliwas sa mga sinasabi ninyo na sinasabi po ni Roque, sinasabi po ng inyong mga kalyado na si PBBM daw lagi na daw naglalamyerda makabayan. Naglalamyerda. Lagi na party-party, kahit sa saan daw nagpunta-punta at walang ginagawa makabayan. Ito po ay malaki talagang kaibahan doon sa kanilang sinasabi. Tayo, dito po sa ating channel, lagi po ting nakikita ang mga good news, mga ginagawa po ng ating Pangulo at ng Marcos Administration. Dito sa channel, mababalance po natin. 'Di ba? Sa mga bagong viewers dito, nagtatapik tayo dito po ng mga fake news ng kabilang kampo, didebunk natin 'yan. Nagtatapik po tayo dito po ng mga good news para magiging balance at alam mo natin po lahat ng anggulo sa politika. Pati po sa ating gobyerno makabayan, okay? So mga haters, be thankful po. Be thankful. Huwag nyo laging minumura sa Ivan. Inakasahan po na bayaran daw ng ating gobyerno. Bayaran daw ng 1 million makabayan. May nabasa ako sa last time doon sa ating last vlog. Bayaran daw ng 1 million sa Ivan. Bayaran daw ni Felisa makabayan. Gunggong talaga. Kasi alam nyo po, kapag ganun, kapag kasi na isang vlogger na hindi po sumasang-ayon sa kanilang gusto makabay na topics natin pag-usapan dito at saka doon papabor sa ating gobyerno, tinatawag agad po na bayaran daw ng ng Marcos family. Well, hindi. Ang talent fee po ni Sir Ivan, hindi po yan mababayaran po nating gobyerno. Kasi ang gusto ko, 51 billion pesos. Ang talent fee ni Sir Ivan, 51 billion pesos plus incentives na 125 million pesos na confidential funds at kailangan ko na mga ghost employees makabayan na worth ilang bilyones ba yun? So anyways, dito pag-usapan natin makabayan. Kasi despite po sa nangyayari dito po sa libro po ni Sara Makabayan, di ba? Kumalat po yung balita na ito daw ay plagiarized kasi ito ay kinopya lang sa isang sikat po na writer, na isang American writer makabayan na nagngalan po na Andy Ronton. Ito daw ay kinopya lang doon sa kanyang libro po na Auli kay Ronton makabayan. So marami pong nagka-interest, marami po dito pong na-curious kung ano ba talaga yung libro po ni Andy Ronton makabayan. Alam nyo ba, merong magandang nangyari? Bakit sa Ivan? Mismo po sa Pilipinas na kung saan nag-sold out doon po sa mga bookstores kung saan pwedeng mabili, kung saan mabibili po itong libro po ni Ronton makabayan. Nag-sold out! Kasi marami pong kababayan natin na naintriga, naging curious po kung ano ba yung libro po ni Ronton makabayan, yung name po na Auli. So ito po yung balita. Auli books sold out sa Pilipinas. Isipin yan, sold out makabayan dahil po sa issue at baka ito po yung nakaabot po doon kay Andy Ronton makabayan. So marami po mga mahilig po sa libro makabayan, yung mga bookworm na mga tao, sila po yung naintriga sa libro po ni Ronton. So ito po yung na-sold out makabayan. Sabi ito sa balita, sold out sa mga bookstores sa Pilipinas ang Auli, isang graphic novel series na sinasabi ng mga netizens ay napinagkunan ng tema para sa controversial na isang kaibigan children's book ni Vice President Sara Duterte. So ang sabi po makabay ng kumpanyang Scholastic Philippines, kasi siya kasi dito yung nag-distribute po ng libro po ni Ronton makabayan. So sabi nito, ang kumpanyang naglimbag at namamahagi ng libro na Scholastic Philippines ay nag-anunsyo noong Huwebes, August 22 na ang Auli book series ay kasalukuyang walang stock due to a surge in online orders. So marami nag-order through online makabayan. Malamang sa malamang, hindi lang po yung kabataan natin ang nag-order dyan, pati po yung mga may edad na makabayan. Kasi nga, na maka-intriga kasi. Gusto lang malaman kung talaga bang magkahalintulan makabayan. Or saan ba dito yung maganda siguro na storya kay BC ba? Or dito po kay sa libro ba na Auli makabayan. So sabi dito po ng taga Scholastic Philippines, we will restock soon and announce its availability.
Ito ay isang araw matapos ang kanilang viral post na nag-introduce sa serye ng kanilang libro sa kalagitnaan ng umano'y usap-usapang plagiarism ni BP Duterte mga kababayan. So maraming na-intriga, no? So meron pong positive effect. Ito pong pag-ingay po na mga pro-admin ng mga vlogger, pati po yung mga Marcos supporter, pati po yung mga dilawan makabayan na ito pong libro po ni Bibi Sara, plagiarism ito. Kinopya po sa isang sikat po na writer kay Andy Ronton. So marami tuloy na bumili sa libro po ni Ronton makabayan, di ba? Ano na mga haters? At least nakatulong kayo. Di ba? Okay, so for ito makabayan, ipapakita ko sa inyo na kung saan sa akin, no, dapat lang siguro kung ipagpatuloy ito ni Sara, siguro mas maganda pa at saka makakuha pa na ng lesson ating kabataan. Naalala ba natin po yung libro po na Abakada makabayan? Yung libro po na Ang Abakada. 'Di ba? Siyempre nadaanan natin 'yan kasi nga po tayo po dumaan po sa pagkabata makabayan, nabasa ko rin po yung Abakada. Yung ganong klase na libro, talagang yun po'y nakakatulong na makakabasa po ating mga kabata makabayan. Diba? Ang libro ni Sara, ito po'y kanyang campaign material. Ito lang po'y nagpapakilala sa kanyang sarili makabayan. Hindi talaga ito, yung pang reading comprehensions, pang talagang pang training po para ikaw po'y pagbasa makabayan. Hindi talaga nun. Iba po ang intensyon ng libro po ni Sara. Ipakita ko sa inyo mga kabayan, ito pong vlog po ni Mike Abe. Talagang sinupalpal po itong si Sara, sinupalpal po ang kanyang libro dahil ito po'y ginamitan ng pera po ng bayan makabayan. For more details, let's watch this. Naku talaga naman, ha? Talagang hindi po nawawala. Katunayan, mainit na pinag-uusapan sa lahat ng kanto, lahat ng grupo, barbershop, sa palengke, mga manggagawa at lahat-lahat na politiko, negosyante, nakikisali na rin. Siyempre, ito hong estilo ng pangalawang Pangulo ng Bansa, Vice President Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Okay? Doon sa kanyang pagharap, hingi ng budget sa Kongreso, pero ang dating po niya sa Senado at kung sa ay kakaiba. Para basta iba yung style niya. Kaya nga yung libro, bakit gagamitan ng pera ng bayan? Yan ang tanong natin. Sang-ayon ba kayo ron? Di ba? Kasi kung textbook yan, dapat dadaan sa Department of Education. Hindi na dadaan doon dahil kasi hindi na siya secretary ng Department of Education. Bakit gagamitan ng 10 million pesos na pera ng bayan? Kung ito ay libro, sariling libro ng pangalawang Pangulo. Naku, meron pang isang isyong pumutok kahapon. Nangopya lang daw, naloko na. Vice President, nangopya lang ng libro. So, medyo privado na yan. Bahala na kung magrereklamo yung kinopyahan. Pero kung totoong kinopya lang ito, ano ba naman yan? Sama naman sample niyan na Vice President nangungopya lang. Ayun ang allegation ng iba. Kinopya lang daw, kaya nagrereklamo ngayon yung original na may-ari, bakit nangopya lang? Kung totoong nangopya lang yan, so ibig sabihin sarili mo yan. Bakit gagamitin ang pera ng bayan? Ayan ang matindi. Okay? So tulad ng sinabi ko, style ni Vice President Inday, hindi pwede talaga sa Kongreso at Senado. Kahapon po, nagsalita na yung mga congressman. Hindi talaga pwede. Pati si Senate President nagsalita rin. Ang sabi nga niya, tama ang mga tanong. Ayan pati itong Senate President, pakinggan po ninyo. Senate President na ito, ipinagtanggol at sinang-ayunan niya ang linya ng pagtatanong ni Senador Antiveros. Kasi gano'n naman talaga Pag nahingi ka ng budget, tatanungin. Saan gagamitin at saan mo ginamit ang budget? I-justify mo kung bakit ka nahingi ng budget. Hindi dadaan, hindi pwede ang papikon-pikon dyan. O kaya pananumbat. Ay, nako. Hindi talaga pang national ang dating. So, ngayon, ang tingin natin, walang kumakampi kay Vice President. Maliban lang yung mga DDS. Wala naman tayong magagawa ron. Ganun talaga sila. Tama o mali, lagi na kinakampihan. Pero sa proseso ng paggawa ng batas, kasi yung public hearing tungkol sa budget or general appropriation, batas po yun. So, proseso yun. Public hearing. Okay? So kahapon, nag-press conference din po yung mga kongresista, regular, meron silang, by the way, merong press conference niya regular, everyday. Ang sinasabi niya, talagang hindi pwede ang ganyan. Tatanungin din namin. Naku, ito yung ating aabangan. Next week na yung schedule, kung di ako nagkakamali, huwag lang sanang ma-reschedule, huwag lang mabagong schedule. Sa 27 po yan, ano bang araw yung 27? Uy, sa Tuesday na.
Tama ba yung kalendaryo ko? August, ayan. Sa 27, naka-schedule sa Kongreso, humarap si Vice President Inday Sara Duterte tungkol dyan sa budget. At ngayon pa lang, kahapon pa lang, ang sabi ng karamihan, mabago or mga veterano na, dati ng mga mambabatas, itatanong din nila yan. 10 million para sa libro at 100 million para doon sa ang paniniwala ginagawa na ng ibang departamento, bakit meron pang 100 million ang Office of the Vice President kasama yung 10 million. Saan ba gagamitin yung 10 million, 100 million? Medical mission, libreng sakay, Boreal, yung libreng pagpapalibing at iba pa. Tree planting pa yata doon eh. Trabaho na nga po yun ng ibang department eh. Yung health, di ba? Department of Education. Social, yung public service na ginagawa ng DSWD, libre sakay, Department of Transportation. So, yun ang gusto ngayon ng Senado at Kongreso. Yung budget na yan, ilagay na lang sa ibang department at kung kailangan ni Inday ng pera, makipag-coordinate na lang sa department. Hindi dapat i-assign sa kanya. O yan, magkakapikuran yan. Kasi iniinsist po ng Vice President na kanyang programa yon. Okay lang naman yung kanyang programa eh. Pero yung budget niya, huwag naman redundant. Huwag naman yung kahalintulad ng budget at trabaho ng ibang department kasi pera ng bayan ito. Pauulit-ulit lang yung programa, baka magamit lang sa personal. Ayan. At sabi nga ni Escudero, yung pangalawang tanong sa kanya, sabi niya, kailangan ako, hindi ako nanunumbat. Diba? Kapitik yun, patama din kisa igenda yun. Kasi nanumbat siya eh. Tinatanong lang ni Tiberos ng sa budget, sinumbatan kagad. O ikaw nung nakaraang eleksyon, lumapit ka sa akin, nahingi ka ng tulong, kinukulit-kulit mo ako. Tapos hindi naman kita natulungan, hindi mo rin ako natulungan. Ay, ikaw ang una pang bumanat sa Duterte nung araw. Ibang sumbatan. Ano yun? Pagka humihingi ka ng budget, sa halip na sagutin mo yung iyong mga tanong para i-justify mo yung kailangan mo, bigla kang manunumbat, may pagkapikod yun, malayo yun, wala sa hulog yun. Kaya again, yan ang title natin. Estilo ng pangalawang Pangulo, hindi talaga pwede sa Kongreso at sa Senado. Kaya abangan nyo yung... Sa Senado, hindi pa tapos yung hearing na yan, masusundan pa yan. Pero ang schedule lang ako next week. Sana hindi mabago. 27, abangan nyo, Tuesday. Mas matindi po ang congressman magtanong. Mas marami sila. At hindi ho pwede yung panunumbat at saka yung pabalang na sagot. Tingnan natin kung yuyuko ang pangalawang Pangulo o mananatili ang kanyang pride o mananatili ang kanyang pagkapikon. Kasi pag pikon ka, pride ka dyan, ikaw nangangailangan, may problema ka. Respeto ang importante. Nire-respeto ng Senado at Kongreso ang Office of the Vice President, pero dapat respeto rin ang sagot. May pagrespeto sa mga sagot. Hindi panunumbat. Hindi yung napakalayo ng sagot sa tanong. Na para bang may galit, para bang may sama ng loob. Aba, hindi pwede. Lahat ng sama ng loob o galit o kung ano man, pag budget deliberation, huwag niyong isama yan. Kasi kayo ang may kailangan. Ang Executive Department, wala sa Presidente, Vice President at lahat ng nasa Executive Department, kayo ang may kailangan sa Kongreso at Senado sa panahon ito. Kasi nga, budget deliberation, public hearing ng budget. Hindi yan basta-basta ibibigay ng ganun-ganun. Kasi pinangangalagaan ng mga kongresista at ng mga senador bilang kinatawan ng mamamayang Pilipino ang pera na pag-aari ng mamamayan. Yun po yun. So ito yung pangalawang isong ang binabagit natin. Libro. Bakit gagamitan ng pera ng bayan? Kung sariling libro yan. Kaso isang kaibigan, loro at saka kuwago. Bihira kayo. Tapos naglulumiya doon picture ng Vice President na ano yan? Publicity? Gimmick? Di mo kailangan ng posisyon? Di mo kailangan? Bakit may mga ganyan-ganyan? Kung inuulit ko, kung yan ay sarili mong pera, wala kaming pakialam. Walang pakialam ng taong bayan kung sariling pera ang gagamitin mo. Pero dahil inamin na at nandun sa record, government money. Pera ng mamamayang Pilipino. Kaya lahat ng Pilipino may karapatang tumutol at magtanong. Pag hindi na-justify, tutulan. Pero hindi pwedeng sumbat ang sagot. Hindi pwedeng pikon o hindi pwedeng galit. Kailangan paliwanag mo
people's money. Di ba? Ganun naman kasimple yun. Sino bang advisor nito? Sino ba ang media advisor at political advisor na Vice President? Mukhang wala. Kung meron man, sablay. Di ba? Loro at kuwago ang usapan. Tapos ngayon, balita nga, nangungopia lang daw, naloko na, bagong issue yan. Mahirap pinangungopia. Okay, so i-shoutout po natin kasama nating araw si Ma'am Rosalie Cartera. Nandiyan po si Gerald Villanueva, Haji Beth Modisto, nandiyan po si Wing Salvatierra, Apple Nash, Nonsky Pasamonte, Otilo Lim Diesto, Elsa Hoffman, Los Bill Dinakima, nandiyan po si Ma'am Alicia Link, Gorgunya Angala, Victor Robin, Mary Red, Hi to Seti Maha Civil. I-shoutout po natin si Emily Gatpandan dyan sa Santa Lucia Community. Hi to Sister Joy Palier. Kasama rin po natin si Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska. Edita Temtim. Hi to Edger Estevan, Mary Jane Tan, Dioselin David, Ashen, and hi to Remedios Barro from Guam. Sa mga kaaban ko, thank you so much nga pala no, sa ating mga viewers, mga nag-comment dyan sa baba na hindi ko po na-shoutout. So hopefully sa ating next na vlog, ma-shoutout ko na po kayong lahat mga kabayan. So anyways, yan po ating nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa at aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sino mang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema. At palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Idinadalangin ko ito sa ngalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.